Alright, mega love shoutout. Dalawin naman natin si Senator Risa, no? Update kay Senator Risa. Shoutout ulit sa makasama natin. Siyempre, nandyan si Mac Juan, nandyan si Mark Bon Jovi, si Deborah G from Hong Kong. Alright, silipin natin. Senator Risa, ano na update sa'yo? Bigla nga ako naging solo mom. Nabiyuda. Ako na lang yung magulang na natira para sa Wait lang. Bigla nga ako naging solo mom. Nabiyuda. Ako na lang yung magulang na natira para saluhin ang 4 na bata. Naranasan ko rin umutang na naman. Okay, so on track talaga si Senator Risa. Sa mga ninong at ninang nila. Matapos magbabiyuda, Risa solong iniraos ang pag-aaral ng 4 na anak. Kasi binabayaran ko ang tuition buwan-buwan. Kaya ganyan na lang din ang pagmamalaki ko sa mga anak ko na yung 3 ay nakapagtapos na at yung bunso na lamang ay nag-aaral pa. Yung ganyang pagsusumikap na Kita mo natin kung hardworking dito si Senator Risa. ang lahat ng mga magulang ninyo at mga guardians para iraos kayo. Marisa Sonokawa, shoutout. Naging solo mom. Nabiyuda. Ako na lang yung magulang. Okay, next. Mabuhay si Pablo Rosales po ay isa sa mga fisher folk leaders na talagang pinaglalaban ng karapatan ng mga mangingisda. Kasama siyempre ang mga pumapalaot sa West Philippine Sea. Fisher folk leader as up Visayas commencement as UP Visayas, UP Visayas commencement XP speaker. Lamang kayo nagtapos para magkaroon ng magandang trabaho. Hindi lamang kayo nagtapos upang magkaroon ng mataas na sahod. Nagtapos kayo bilang mga scholar ng bayan. Ang bawat scholar ng bayan ay may utang na loob sa sambayanan. Hindi utang na kailangang bayaran ng salapi, kundi sa paglilingkod. Dalhin ninyo ang inyong nalalaman sa mga komunidad. Pakinig kayo sa mga magsasakang tagapaglikha ng pagkain. Pakinig kayo sa mga mangisdang katuwang ng magsasakang tagapaglikha ng pagkain. Pakinig kayo sa manggagawang tagapaglikha ng yaman ng ating bayan. Pakinig kayo sa mga tubong hanggang ngayon pinagkakaitan ng boses sa mga kagubatan at sa kanilang lupang mga ninuno. Pakinig kayo sa mga kabataan at kababaihang walang boses. Sapagkat ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa mga aklat. Matatagpuan din ito sa karanasan ng mga taong araw-araw na lumalaban para mabuhay. Napaganda ng teoryang natutunan ninyo sa universidad. Ngunit ang sabi ko nga, kailangang mapatunayan ng teorya sa praktikal na kalagayan ng lipunan. Ang edukasyon ay may saysay lamang kung ito ay naglilingkod sa sambayanan. Alright, so yan yung mensahe ni Pablo Rosales sa kanilang graduation rites sa UP Visayas, Ma'am. Tuloy. Sorry na lang sa mga bashers. Sorry na lang sa mga bashers. I am now serving my final term as senator. And when my term ends, I will once again face uncertainty. Just like many of you are facing uncertainty today. And that's okay. Alam ko kasi ang pakiramdam ng paulit-ulit na sumubok, pero hindi agad pinipili. But as I learned the hard way, failure is part of success. Bago ako naging senador, sumubok muna ako paulit-ulit. Tumakbo ako nung unang beses, natalo. Sumubok ulit na tumakbo, natalo ulit. Sa third and final try ko na lamang, ay nakapasok sa wakas at nakapagtrabaho sa Senado. At na-re-elect ulit sa huling pagkakataon. Sabi nga nung iba noon, ako, wala na yan. Kasi ilang beses na rin niyang nangulelat sa survey at patuloy-tuloy na binabash para doon. Well, sorry na lang sa mga bashers, hindi po ako nawala. 2 terms na nga bilang senador at wala naman kasing blueprint sa buhay. I am also, like you, living proof na hindi dito sa graduation natatapos ang lahat. Sorry na lang sa mga Next, ito. Habit mo ba ang note? Mabigyan ng notes. Yun eh. Diba? Busy-busy ang ating Senator Risa Hontiveros. Proud note takers yarn. Yun eh. Next. Next update. Okay. Senator Risa Hontiveros, link in the recurring infrastructure scam and rackets in the country such as
multi-billion peso flood control project to the absence of master plan. Presiding over the Committee on Economics Affairs hearing, Contiveros described the proposed MIND Act as primary tool for transparency and fiscal disciplines. Kasama niya si Senator Erwin Tulfo. You know. Trabaho, siyempre. Next. Ang master plan for infrastructure. Naghang yata. Nangyari. Naghang. Naku po. Naghang yung mga video. What happened? Nag-serious. Naririnig niyo pa ba ako? O nawala na rin ako? Nangyari dito. Naku po. Ma'am, the first Senate hearing as your chairperson of Committee on Economics Affairs. Wow. Right. Pinakita rin yung picture kanina. Oh, ito pa. Nawawala yung sound sa bakit kaya? Nawawala ang ba't hindi nag-play yung video? Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. July 15. Ano to? Ginamit ang husay para maglingkod. Sa NU. Si Lolo Jose Miraflores Ontiveros na ang bar exam early 20th century. Siya po yung naging number 1 sa bar top notchers. Ilalim pa ng mga Kastila. Andun din si Tita Daisy Ontiveros Abellana na sa habang buhay niya sa teatro ay itinanghal na national artist for theater. Nandoon din si Tita Nita Ontiveros ni Chauco na nagtatag ng Philippine Animal Welfare Society or PAWS. At nandoon din si Father Eddie Ontiveros of the Society of Jesus na pioneer sa pag-compose ng mga awiting pangmisa sa ating sariling mga wikang Pilipino. Having inspiring people around me did not mean that life was always easy. I also had to find my own way. Kapag sinabi na naniniwala ako sa kapangyarihan ng edukasyon, hindi ko yan sinasabi bilang senador lamang. Sinasabi ko yan bilang dating proud working student, bilang isang solo mom, bilang isa sa milyong-milyong Pilipino na gumigising at sinusubukang gamitin araw-araw ang kaalaman para sa mabuti. Education is also about helping improve the lives of others. That, to me, is the deepest purpose of every lesson you have learned. Nung bata ako, Ulit na. Alright. Ano to? Hindi kasalanan ng mali ang meter reading. Bakit? Parang alam ko to Wait lang refresh lang natin Saglit. Mali ang reading ng metro, no? Ito. Hindi talaga kasalanan, no? Na mali yung meter reading nila. Alright, so ito pa, pinakita na natin ito nung last. So ano pa ba mga update? Wait lang, taas singil ng kuryente. Mukha na natin to, no? Maghain tayo ng proposed Senate Resolution number 509 para imbestigahan ang mga ironically unfair na consumer protection policies ng Energy Regulatory Commission matapos ang reklamo ng mga consumer na nakatanggap ng sobrang taas na electric bill dahil sa maling meter reading. Sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers, may karapatan tayong mga consumer na questionin ang ating electric bill. Pero sa advisory ng ERC, kailangan munang bayaran ang disputed amount bago tuluyang maiproseso ang ating reklamo. Bakit nasa consumer ang responsibilidad na iwasto ang maling paniningil sa atin? Bakit kailangan muna nating bayaran ang maling bill para hindi tayo maputulan? Ang nakikita kong dapat gawin ay iwasto ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Dapat klaro na kapag may maling singil, hindi mapuwersa ang mga kababayan natin
na magbayad para makaiwas sa abala. Lalo itong mahalaga ngayon dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente simula pa noong Pebrero. Kung may mga patakaran na naglalagay sa atin sa alanganin, panahon na para repasuhin at baguhin ang mga ito para matiyak na ito ay makatarungan at tunay na pro-consumer. Naghain tayo ng Right, so taas singil ng kuryente, imbestigahan na dapat yan. No? So, imbestigahan nila itong grabe naman kasi. No? Actually, pati rin ako, nagulat ako sa bill ko. No? Medyo tumataas na rin yung bill ko. Kaya sabi ko, putragis, ano nangyari sa bill? Titignan ko yung kilowatt, parehas pa din. Nagmahal lang yung mga price niya. Ewan ko. Parang gasolina lang eh. Diyos ko po. Wait, check ko pa. Parang may isa pa. No? O pinakita ko na ba kanina? Wait lang. Last. Ito. Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill. Kung may yung papasa MIND Bill. ang panukalang batas na ito, mas maiiwasan na at tuluyang mawawakasan na ang kontrobersyal na infrastructure scams gaya ng flood control scandal. Ito ang paraan para pigilan na ang pagpondo sa multi-billion pesos worth of government infrastructure projects na palpak, walang silbi, imbes na solusyonan ang problema sa lugar ay lalo pang pinalala. The bill aims to prevent unnecessary, expensive, and irregular projects by introducing reforms where they matter most, at the planning stage and at the point where plans are faithfully matched by budgets. The various iterations of the MIND bill proposed by our colleagues, Senators J.D. Ejercito, Erwin Tulfo, Jinggoy Estrada, and Senate President Sherwin Gatchalian, propose a continuing and comprehensive infrastructure plan, which will set standards, requirements, and priorities for projects and clarify the role of various government agencies and instrumentalities in the development of critical infrastructure. Sa ganitong paraan, di makakalusot ang palpak at walang basehan na projects. At mas masisiguro nating ang pondo ng bayan ay mapupunta sa proyektong magpapaginhawa at magpapaunlad sa ating bayan. Master Plan. Alright, so yun ma'am Sat. Ilang update kay Senator Risa. So maraming salamat Mark Bonjobi, Mark Juan, Ardayan, nandiyan din si Ardayan, si Marisa Sunakawa, at saka sa mga dumalaw mula pa kanina. Maraming salamat. Pati si Anthony Lim dumalaw din kanina. Ayan. Alright, salamat ma'am Sat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live. Maraming salamat. Maestro Police signing off. Goodbye.